So, marami ngang nagsabing kulto daw ang kadahilanan ng nagpatumba kay Mima. Nag-base po kasi yung iba sa mga nakikita nilang last kasing content ni Mima at last kasing binanata ni Mima ay si Marcoleta tsaka itong si General Nartatis, no? At ang PNP General Hospital. So ngayon mga kababayan, sa totoo lang ay ang kanila pong is yun nga mga kababayan, wala silang ibang iniisip na magpapatumba kay Mima kundi yung mga kulto nga lang daw. Mga kababayan. So, ako naman, ako nagbibase lang din naman ako sa kanilang mga sinasabi, pero hindi ko sinasabing talagang kulto ang nagpatumba. Kasi sa totoo lang mga kababayan, wala pa namang findings eh. Malalaman naman natin yan sa findings kung halimbawa, sabi nga ng PNP no, na nangangasiwa dito sa kaso na to at yung mga investigador na gumawa at naghawak nitong kaso ni Mima ay dalawang riding in tandem, no? Dalawang nakasakay sa isang motor na ang helmet nung driver ay puti at ang helmet nung kaangkas ay pula. So mga kababayan, malalaman naman natin kung mahuli no ng PNP or ng otoridad itong pumaslang. So dito natin malalaman kasi alam ko pipigain talaga ng PNP yan, pasabihin kung sino ang nasa likod. So ngayon mga kababayan, wala pa namang findings, wala pa namang wala pa namang sagot no sa mga katanungan natin sa ating isipan. Marami ng mga chismis, marami ng mga komento at ito pa ang pinakamasaklap mga kababayan. Kabaybs, silo po. Ito pa ang pinakamasaklap. Ang mga reaksyon ng DDS ay puro haha. Alam niyo, tumatawa sila. Actually, mga kababayan, ganito yan eh. Ganito yan, pasalamat na lang siguro tayo no na hindi nangyari ito sa mga DDS vloggers. Kasi kung nangyari sa mga DDS vloggers yan, ako, di ko alam kung baka kaliwat kanang welga na yan, no? At yung mga politiko na malapit no sa mga vloggers ay talagang magwawala yan. Hindi titigil sa kakarali yan. Ako sabi ko sa inyo mga kababayan. Pasalamat na lang siguro tayo no, mga kababayan, na hindi nangyari yan sa mga DDS vloggers. Kasi kung sa DDS vloggers nangyari yan, mga kababayan, magwawala yan sila, mas lalong guguluhin nila ang Pilipinas. Alam naman po natin, mga kababayan, kung sino-sino po yung mga nanggugulo, yung mga DDS lang naman. Ma'am Nida Pagkalinawan, mega love shoutout, maraming salamat po. 'Di ba? So sa ngayon, pasensya na lang po, siguro intindihin na lang natin mga kababayan yung pang-iinsulto nila kay Mima, yung kung makita mo, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kadalasan po kapag may mag-post ng justice for Mima, lahat ng comment ng mga DDS, hindi po natin may tanggihan, puro nakatawa. Ma'am Brinda Barton, hello po. Ma'am Wilma Gasilios and kay Ma'am Lovely Buon, hello po. Ma'am Nida, maraming salamat po sa palipad. No? So, kung nakita niyo mga kababayan at napansin niyo, napakarami po talagang comment, no? Na kung saan mga kababayan ay talagang tuwang-tuwa ang mga DDS na mayroong Pilipinong namatay na nakipaglaban para sa mga kurap at magnanakaw na para lang din naman sa kanilang kinabukasan yung pinaglalaban ng vlogger. Sa makatuwid, magkaiba man ng paniniwala, di ba? Si Mima is pro-government, anti-idol nila. So, tuwang-tuwa pa sila, mga kababayan na may namatay, di ba? Pero sa akin, pasalamat na lang siguro kayo, mga DDS, na hindi nangyari yan sa mga DDS vlogger. Kasi kung nangyari yan sa mga DDS vlogger, yung nangyari kay Mima, iwan ko lang. Iwan ko lang kung ano na naman ang gagawin ni Sara Duterte. Iwan ko lang kung ano na naman gagawin ng mga DDS. Yeah. Naku, Diyos ko. Tuwang-tuwa kayo ngayon. Paano kung mangyari sa DDS vlogger naman? Kasi tandaan nyo mga kababayan, take note ang kalaban natin dito, yung kurap. Oo, although doon na tayo. Although doon na tayo sa magkaiba tayo ng paniniwala, DDS ka, loyalista kami, kakamping sila, magkakanya-kanya tayong paniniwala, no? Pero tandaan ninyo, ang kalaban natin dito yung mga politikong kurap. Ang kalaban natin dito yung mga suwail sa bansa
na kung saan nagbabayad tayo ng tax at ninanakaw nila. Tandaan nyo yan. Ngayon tuwang-tuwa kayo kasi meron kayong hindi kapareho, hindi kaparehong paniniwala ang natumba. Paano kung darating ang araw o darating ang panahon, yung kaalyado nyo naman yung matumba? Yung mga kaibigan nyo na naman yung matumba, ikakatuwa ba namin yan? Ngayon siguro matutuwa kayo kasi hindi tayo magkapareho ng paniniwala. Pero paano kung darating ang panahon na yung sa side nyo na naman ang matutumba? Ano ang masasabi ninyo? Tandaan ninyo DDS ka man, kakamping ka man, loyalista ka man, iisa lang ang pinaglalaban natin. Ang matigil ang korupsyon at mawala ang korap. Kanya-kanya man tayong paniniwala, pero sino ba ang may gusto ng korap? Sino ba ang may gusto ng korupsyon? Either supporter ka ni Sara, supporter ako ni Marco, supporter ka ni Lenny, iisa lang ang sinisigaw natin, itigil ang korupsyon. Pero bakit kapag may namatay sa bawat grupo, natutuwa pa tayo? Bakit mas ikakatuwa pa natin na may namatay? Hindi nyo ba naisip? Si Mima, magkaiba man kayo ng paniniwala, ang pinaglalaban niyan ay ayaw sa kurap, ayaw sa kawatan, ayaw sa suwail. Ikaw, supporter ka ni Lenny, supporter ka ni Sara, anong pinaglalaban mo? Di ba ayaw mo din ng kurap? Ayaw mo din ng magnanakaw sa gobyerno? Ayaw mo din ng pahirap sa gobyerno? Pero bakit? Tuwang-tuwa pa tayo na meron tayong kapwa nasa laylayan na natumba. Samantalang yung mga magnanakaw, buhay na buhay at malaya pa. Diba? So yun dapat ang isipin natin, DDS. Alam nyo, kung merong kakamping dyan na vlogger na namatay, binaril, kung may DDS dyan na vlogger na namatay, binaril, ikakatuwa mo ba? Ikakatuwa nyo ba? Diba? At saka yung salitang karma, hindi po karma yan, yung nangyari kay Mima, hindi karma yan, sinadya yan. Bakit? Ang karma kasi ganito yan. Halimbawa, kinukurs mo. Halimbawa ako, sabi ko, sana si Sara mabangga. Ganon. Sana si Lenny madisgrasya. Ganon. Tapos ako, biglang namatay dahil nagkasakit. Yun ang karma. Pero kung namatay dahil binaril, hindi karma yun. Sinadya yun. Huwag tayong matuwa sa ganyang pangyayari. Bakit? Bakit? Di ba? Huwag tayong matuwa sa ganyang pangyayari. Bakit hindi po nakakatuwa? Thank you na lang kayo, mga DDS, na hindi nangyari sa mga vlogger nyo yan. Paano kung someday, sunod araw, bukas makalawa, mangyari sa vlogger nyo yan? Matutuwa. Baka mawala na yung haha ninyo, puro na lang angry emoji ang makomment ninyo. Tandaan ninyo, pinatay si Percy Lapid. Alam natin nakakamping si Percy Lapid, pero halos lahat kaming mga vloggers nagluluksa sa pagkamatay niya. Although hindi man kami pareho, hindi man kaming lahat vloggers pareho ng paniniwala niya, pero ang pinaglalaban niya ay about sa corruption. Natuwa ba kami? Naghaha ba kami? Hindi. Kasi tandaan nyo, vlogger yan eh. Alam nyo ganito ganito mga kababayan. DDS vlogger ka, kakamping vlogger ka, loyalista vlogger ako. Yang mga vlogger na yan, pareho kami ng iniikutang mundo. Sila Banat Bay, sila Granada, sila Hidarian, sino pa? Sila tawag dito, sila Ensurrecto. Sino pa? Yan sila Dada, Oli, sino pa? Yung mga vlogger sa kabila, sino pa? Sila Bisdak. Mga kaibigan ko yan eh. Yung sa kabilang vlogger sa kakamping, vlogger din yan. Tandaan ninyo, isa sa mga vlogger ang mamatay, kami lahat vlogger maaapektuhan. Vlogger din sila. Wala kaming pinagkaiba. Kung nagmura kami, nagmura sila.
Kung bumatikos kami, bumatikos sila. Ngayon, pag may namatay, porkit hindi mo kaalyado na vlogger, pagtatawanan mo? Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi tama yun. Hindi nakakatuwa. Tandaan ninyo, kaming mga vlogger, hindi kami ligtas. Pasalamat kayo kay Mima nangyari yan. Paano kung sa vlogger ninyo nangyari yan? Ikakatuwa nyo ba? Huwag kayong matuwa. Bakit? Pwede nyong ikatuwa kung may vlogger na makasuhan, makulong, dahil sa ginawang pagkakamali. Although, yung mga vlogger dyan sa DDS, katulad kay Jason katulad kay Argo, kay Argota, inamin naman nilang mali sila, kaya sila nakasuhan, kaya sila ay napatawag. Which is natatawa tayo kasi mali eh. Pero hindi naman natin sila pinagtawanan kasi hindi man sila namatay. Natural vlogger to vlogger, content to content yan eh. Alam nyo, napakaraming vlogger ng DDS. Napakaraming vlogger ng DDS. Tingnan niyo, Jojo de Guzman, Kai Spencer, Judea, Banat Bay, Coach Oli, Dada, Bisdak. Yan lahat nakakaharap ko personal yang mga yan. Ni minsan ba? Sinusumpa ko ba sila? Hindi. Ni minsan ba binanatan ko ba sila? Hindi. Nagre-react tayo sa mga vlog nila. Pero yung binatan silang ganyan na sana ganito, sana ganyan, wala. Wala kayong makikitang ganyan sa amin. Kasi bakit? Vlogger din sila eh. Di ba? Pareho ko din. Kung ano yung pinaglalaban nila, magkaiba man kami ng paniniwala. Pero, vlogger sila. Parang ano lang yan eh, parang teacher ka. Halimbawa, teacher ka o ilang teacher sa buong Pilipinas. Marami. Isang teacher pagkakamali, mag-reflect lahat sa lahat ng teacher yan. Doktor ka. Isang doktor na magkakamali, mag-reflect lahat sa doktor yan. Di ba? Huwag kayo dapat matawa. Tandaan ninyo, vlogger man kami ni Marcos, vlogger ka man ni Sara, vlogger ka man ni Lenny, walang pinagkaiba sa amin. Pareho kaming nasa social media, ang buhay namin nakataya. Kaya kung meron mang isang mawawala sa amin, huwag niyo pong tawanan. Hindi nakakatuwa. Hindi nakakatuwa. Diba? Hindi nakakatuwa yan. Katulad nito, ayon sa mga post patungkol sa pagkamatay ni Mima, no? Ayon sa mga post patungkol sa pagpapatumba kay Mima, no? Ang daming nag-comment, kasi yung huling vlog kasi ni Mima, ang binanatan niya kasi si Nartates at si Marcoleta. Kaya yung mga nagko-comment doon, baka si Nartates ang may gawa, baka si Marcoleta ang may gawa. Hindi po tayo pwedeng ganun. Kaya nga yung title natin may question mark eh. Hindi po tayo pwedeng ganun. Bakit? Wala tayong ebidensya. Natural po yan sa vlogger kung ano yung kinontent niya. Huwag tayong mag-conclude. Hintayin natin yung investigasyon ng PNP. Mahirap mag-conclude. Sa totoo lang. 'Di ba? Kasi dito mga kababayan, nagbe-base kasi actually ang dami ito sorry to say sa mga DDS. Napakarami kasing DDS na sumakay dito sa content ni Mima. Okay lang naman sakyan mo eh. Yung ang daming DDS ngayon, alam nyo ang pinapakalat ng DDS, no? Ang pinakalat ng DDS dahil daw nagkaunsihan sa bayaran. Paano magkaunsihan? At ano ang uunsihan sa bayaran? Sino naman ang magbabayad kay Mima? Wala namang eleksyon. Ako maniwala pa ako na may magbayad kay Mima kung may eleksyon. Kasi una, halimbawa ako, senador, bayaran ko si Mima, sige, birahin mo yung kalaban ko. Pwede yun. Ang tanong, bakit ka babayaran? Wala namang eleksyon. Di ba? Wala namang ganap. Sinong politikong gagastos? Yeah? Ang tanong ngayon, paano nagkaunsihan? Anong uunsihan? Yeah? Yan ang lagi kong nababasa sa mga vloggers, katulad kay Jojo de Guzman, pinanood ko siya kagabi. Sabi niya, ito, naging sacrificial lamb daw si Mima. So, pinapapatay daw ni PBBM si Mima kasi, ito yung explain, mga kababayan, ayaw ko sanang mag-content nito eh. Ayaw kong gumawa ng content eh. Kasi, ang isipin ng tao,
Si Kent, pinagkakitaan si Mima. Hindi. Punong-puno ako eh. Ewan ko sa mga kasamahan kong vlogger kung alam ko nagtitimpi lang yung mga yan pero nababasa nila. Alam nyo sa group chat namin, ang dami kong kasamahang vlogger nalulungkot. Bakit? Tignan nyo si Mima kung ano-ano ang sinasabi. Iniinsulto si Jiggy Bara, tuwang-tuwa pa. Sabi, nagparitoke daw sa ilong, nagpagawa daw ng pilik mata, hindi man lang daw napakinabangan ng matagal, namatay. Alam mo, sa totoo lang, Jiggy Bara, no? Hindi kita bibirahin na, pero lagi mong pagkatandaan, salamat ka kasama mo si Banat Bay. Pasalamat ka na dikit ka dyan. Kung hindi ka nadikit kay Banat Bay tapos ganyan ang ginagawa mo, mas nauna ka pa sana kay Mima. Totoo yan. Tandaan mo yan, Jiggy Bara. Huwag mong gawing katatawanan yung nangyari sa kapwa mo vlogger. Huwag mong gawing katatawanan yan. Pasalamat ka, kadikit ka ni Banat Bay. Ngayon ko i-questionin, bakit kadikit ka kay Banat Bay? Si Banat Bay kasi maraming kapit yan, maraming koneksyon yan. Mahirapan kang targetin. Pero kung hindi ka kadikit kay Banat Bay, Jiggy Bara, sino bang hindi nakakilala sa'yo? Sabay-sabay lang tayo, magkakasabay lang tayo bilang vlogger. Nagkakasabay tayo bilang content creator. Tayo ni Ballpoint Man, di ba? Jiggy Bara, Ballpoint Man. Kita tayo lang eh. Yan yung time doon kay Balmatubang eh. Di ba? Pasalamat ka, nakadikit ka dyan. Kung hindi ka nakadikit kay Banat Bay, sa ginagawa mong yan ngayon, ang dami mong nasasagasaan, hindi ka titirahin. Niwala ka sa akin. Wag kang ganun. Wag kang ganun, Jiggy Bara. Wag mong gawing katatawanan. Baka someday sasabihin din namin, yung vlogger ba na hindi alam yung salitang huge? Yung hindi naiintindihan yung salitang huge, natumba. Ha. Nakakatuwa? Nakakatuwa, Jiggy Bara? Tignan mo si Banat Bay. May narinig kang reaction? Ngumiti nga lang gumaganon lang. Wala siyang sinasabi. Bakit? Kasi alam niya na kung ano ang nangyari kay Mima, may possibility mangyari din sa kanya. Huwag nating tawanan yung kapwa natin vlogger kahit DDS ka man, kakamping ka man, loyalista ka man. Huwag niyong tawanan. Bakit? Kung nangyari kay Mima, pwedeng mangyari sa akin, pwedeng mangyari kay Banat Bay, pwedeng mangyari kay Jesus Palsis, pwede mangyari kay Jiggy Bara, pwede mangyari kay Coach Oli, kay Dada, kay Bisda, kay Judia. Pwede mangyari yan. Pwede mangyari yan kay, sino yung bakla sa Japan? Yung Miko Pugay? Pwede mangyari kay Bugris. Pwede mangyari kay Bugris yan. Pwede mangyari kay Sas Rugandos yan. Pwede mangyari kay Maharlika yan. Di ba? Kaya huwag niyong pagtawanan. Dapat nga, ganyan, ikukundina natin eh. Pwedeng mangyari kay Jam Magno yan. Ikukundina natin yung mga pangyayaring ito. Bakit? Kapwa vlogger natin yan. Although hindi tayo magkapareho ng paniniwala at pakikipaglaban, dapat ikundina natin yan. Wala dapat ganun. Kung tayo ngayon, mga abogado tayo, may kapwa tayo abogado na namatay, matutuwa ka? Diba? Kaya huwag kayong mag-conclude na kulto ang pumatay. Tapos meron pang nag-comment, hindi nyo ba alam yung jowa ni Mima? Kulto din yun. Kaya nga napansin niyo balikat lang ang tama, pero si Mima pinuruhan. Huwag ganun. Ito si Bugris, tuwang-tuwa pa. Sabi pa niya, uy, maraming salamat sa bumaril kay Mima. Mag-message ka, hatiran, padalhan kita ng Gcash. Bugris, huwag ganun. Tandaan mo, Bugris, pasalamat ka, nasa Dubai ka. Pasalamat ka, nasa Dubai ka. Diba? Huwag ganun. Katulad nito, kung naalala ninyo mga kababayan, sa content ni Mima, ang last kasi na content ni Mima, ito kasi ngayon mga kababayan, no? Yung pinapanood ng mga basher at supporter ni Mima, ang kanilang binabasihan ay kakasuhan ang PNP dahil gumawa sila ng fake medical record ni Marcoleta. Yan kasi ang sabi, ang last na binanatan yung PNP tapos si Marcoleta. Miyembro ng ganito yan, ang PNP ganyan. Tapos pangalawang content niya ay si Nartatis na amoy na tatanggalin biglang PNP General. Tapos ang sinasabi agad ng mga basher, si Nartatis kasi yung huling binanatan. Si Nartatis kasi yung huling content. Kaya baka si Nartatis nagpatumba dyan. Huwag ganun. Huwag ganun. Hayaan nyo si Pokemon dyan, mga kababayan. Noon pa yan si Pokemon, bobo na talaga yan. DDS yan eh.
Kaya, ito yung last, pinakahuling content ni Mima bago siya binaril. Lalagyan ng lason ang pagkain sa Senado. Paano kung nangyari at nagkatotoo ito? Na lalagyan ng lason yung mga pagkain sa Senado? Patay. Patay yung mga dadalong senator judge dyan. Alam nyo, malaking warning nito Malaking warning ito. Alam nyo mga kababayan, ganito yan yung pagkamatay ni Mima, yung pagkamatay ni Mima, hindi yun laro. Hindi yan laro. Hindi yan kwento lang. Hindi yan laro, hindi yan kwento lang. May pattern yan. According nga sa pagkabasa ko sa post ni Peebles, Peebles Talakera, alam nyo ba sunod-sunod na yan? Alam nyo, yung unang tinumba si Mima, may sunod daw si Mike Cervera. Sunod daw kay Mike Cervera, ito daw si Attorney Enzo Recto, at saka itong si tawag dito, Romeo. No, hindi ko masyadong kilala, hindi ko nakikita yan si Romeo ever since. Nakita ko siya in vlog, pero hindi ko siya nakita in person. Si Enzo Recto nakita ko in person pero hindi ko nilapitan. Sa may mismong rally yun Siniolo, isa pa Siniolo. Di ba? Kaya sa totoo lang, hindi ko rin din alam kung bakit nasa sa listahan sila. Ano bang ginawa nila? Diba? Kasi ang sabi kasi mga kababayan, kulto daw. Hindi ko naman sila napanood na binira ba nila ang kulto? Binanatan ba nila ang kulto? Ano ba yung kulto na yan? Hindi ko maintindihan. Ano ba kulto? Kasi sa pagkakaalam ko ako ever since, bumibira lang naman ako kung may mali. Pero kung nasa tama, ba't mo naman bibirahin? Diba? Kaya nga tayo mga kababayan, binigyan ng pagkakataon ng ating bansa na magkaroon ng freedom of speech at freedom of expression. Binigyan tayo ng kalayaang maghayag, binigyan tayong kalayaang magyaw-yaw. Yung iba nga, binigyan ng kalayaang magbanta Di ba? Napaka-unfair lang. Napaka-unfair lang sa atin na tayong mga nasa laylayan, wala naman tayong proteksyon, wala naman tayong mga bodyguard na umabot ng 300 plus, ay ipapatumba. Yeah? So, unfair. Sa totoo lang. Ang sabi nga ni Peebles, army daw. Tapos kulto daw. Tapos yung yung baluarte daw. Yun daw yan Army, baluarte, kulto, nagsanib puwersa daw. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ganito lang yan ganito yan. Mukhang panahon na siguro para ibalik ang death penalty. Kasi actually mga kababayan, para sa akin sa tinagal-tagal kong nagbablog, actually noon, believe ako kay Digong dahil sa kanyang estilo na ubusin lahat ng adik. Pero napansin ko, paano nakakasiguro na adik yung pinatay? Di ba? Paano nakakasiguro na adik yung pinatay? Bago ba nila barilin, dinadrug test ba nila? Di ba wala naman? Kaya nga hindi ako napabilib. Kaya nga ako'y tumiwalag, mga kababayan. Kasi sa totoo lang, yung ginawa ni Digong, maganda yun. Patay ng adik para hindi masira ang lipunan. Pero yung good intention but bad implementation or wrong implementation, totoo po yan. Di ba? Yung good intention, yun yung para matigil ang droga, mahinto ang droga. Pero wrong implementation Bakit? Kasi may reward system At sabi nga ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na manufactured evidence. Bakit? Yung baril na nakita doon sa adik di umano na namatay sa Caloocan, same sa baril na nakita doon sa Cavite. So paano ka mapabilib niyan? So doon unti-unting nagigising ako na parang hindi maganda to. Parang may something. So hindi po sagot yung sabi na kamay na bakal, hindi sagot 'yan. Meron pang post itong sino yung Miss Q&A na mukhang dragon, yung mukhang predator, Juliana Pariscoba ba yun? Yung mukhang predator, mukhang alien, mukhang Terminator.
No, sabi niya, dati sa panahon ni Digong kamay na bakal, ngayon sa panahon ni BBM kamay na magnanakaw. Sabing ganun, no? Akala mo naman kung ano pinaglalaban. Oo, kung hindi ka lang sumali sa Miss Q&A, mukha ka naman Terminator. Kaya ka nga hindi ka na kinuha ng Miss Q&A. Bakit? Kasi pangit ugali mo eh. 'Di ba? Sabi, dati kay PBB ay kay Digong kamay na bakal. Ngayon kay BBM kamay na magnanakaw. Dami mong sinasabi. Kung tanungin ko nga anong napatunayan mo sa bansa, wala. Bakit? Inayawan ka nga ng EBS eh. Hindi ka na nga kinuha doon kasi dahil sa ugali mo eh. 'Di ba? Kaya sa mga nagsasabi na nagpatumba daw kay Mima ay kulto, huwag po tayong mag-conclude. Huwag po tayong magbigay agad ng ganyan. Huwag ganun. Hintayin natin. Hintayin natin. Actually mga kababayan, no, kung ako kay PBBM, para malutas itong issue na to, dapat maging si BBBM magkaroon ng pangil eh. Totoo lang, magkaroon ng pangil. Ito mga kababayan. Ito, yung sunod nating pag-uusapan. Sana, mga kababayan, actually nakita nyo naman dito, napanood nyo naman siguro yung tawag dito, yung mga vlog ni Mima, na yung mga huli niyang mga content, katulad dito, lagyan ng laso ng pagkain sa Senado, yung Nartatis na nangangamoy na tanggalin bilang PNP General. Ito kasi yung mga huli niyang content. Pangatlo, ito yung kakasuhan ng PNP General Hospital dahil gumawa daw ng fake medical record ni Marcoleta. So, dito nagbe-base yung mga basher at saka sinakyan nila. So, alam nyo, meron pang isang basher dyan yung nagpupunit ng damit eh. Sino ba yung vlogger ba? Vlogger pala, sorry Merong vlogger dyan na nagpupunit ng damit na dahil nagalit siya, dahil sa rally nung INC na pinunit niya. Hindi ko anong pangalan nung vlogger na yun. Tapos, nagulat ako, sabi niya, meron magbigay lang ako ng reaksyon na yung mga kasamahan daw ni Mima, may mga umiiyak daw. Dapat daw i-turn off daw yung monetization kasi patay na nga daw, pinagkakitaan pa. Alam mo, sa totoo lang, kung sino ka man, ano ba yung pangalan ng vlogger na yun? Ma'am Jennifer, ayun, Jason Eliazar. Ito lang masasabi ko sa iyo, Sir Jason Eliazar. Nag-comment ka na sana daw pag nag-content kay Mima, i-turn off daw ang monetization. Ikaw nga nag-content sa pag-reaction mo, naka-on yung monetization mo eh. 'Di ba? Sa mga vlogger daw na mga kasamahan ni Mima na mga umiiyak, nasasaktan kayo, respetuhin niyo si Mima, igalang ninyo, sabi. I-off niyo yung monetization ninyo kasi pinagkakitaan niyo, patay na yung tao. Siya nga mismo nag-react dun sa Facebook niya, naka-on yung monetization eh. Yeah, nakakahiya yung ganun. Huwag kang mag-react, sir. Na totoo lang. Huwag kang mag-react kung ikaw mismo ay sinunog mo yung sarili mo. Mahirap kasi na alam niyo yung magluto ka sa sarili mong mantika. Di ba Ma'am Shinani G? Decision making. Pakialamero sa madaling salita. Sabi, i-turn off daw yung mga monetization namin sa pag-content kay Mima. So pag i-turn off namin to, sinong magbigay sa amin ng pang-allowance namin dito? Ano yung pangbayad ko sa kuryente? Ikaw nga na nag-react, naka-on yung monetization mo, hindi ka ba nahiya? Alam niyo sa totoo lang, yung mga ganyang content, no, bobo lang maniniwala dyan, Sir Jason Eliazar. Wag ganun. Mag-react ka na lang. Kawawa naman si Mima. Galangin na lang natin. Although, magkaiba tayong paniniwala. Ganyan. Hindi yung, mga kasamahan ni Mima umiiyak. Nasaktan pala kayo. Igalang nyo. Turn off yung monetization. Pero yung nag-react, naka-on yung monetization. Kumikita, may ads. Diba? Nakakahiya. Wag mong ipahiya yung sarili mo. Mahirap yung ganun eh, yung sumusugod ka sa gera, tapos yung harap ng baril nakaharap sa iyo, pagkalabit mo bumabalik yung bala, di ba? Ang hirap eh. Di ba? Wag ganun. Pag bumaril ka, kailangan yung baril pampadiretso kasi bumabalik eh. So pagkalabit mo sa trigger, yung babalik sa yung bala. Katulad sa ginawa mo, turn off monetization kasi daw respetuhin si Mima. Pero siya nag-react, naka-on yung monetization. Pag play ko nga, may ads pa. Di ba? Nakakahiya. Huwag na mag-react. Kung ayaw mong kumita kami sa pag-content kay Mima, hindi wag kang mag-content. Ikaw na lang gumawa. Kasi hindi namin nagawa eh. Di ba? Ganun yun. Huwag mag-react. Kasi bumabalik sa iyo eh. Sabi ko nga sa inyo, kung ang libro niyo 10, kay Ken Garcia 20. Wag ganun, Sir Jason Eliazar. Shout out.
Yeah? Ikaw ata yung nagpunit ng damit na tigil suporta. Wala namang nagpumigil sa'yo. Alam niyo, sa totoo lang, ikaw ang may gustong sumuporta kay BBM. Di ka may inutusan. Bakit? Sinabi ba ni BBM sa'yo, suportahan mo ko. Walang sinabi si BBM sa'yo. Kung may karapatan ka na umatras, may karapatan kang unsupport kay PBBM. Oh, karapatan mo yan. Di ka naman niya inutusan eh. Yeah? Oh. So yun yung mga kababayan patungkol kay Mima na kulto daw nagpatumba. O ganun. Yeah? Yeah po, Jico. Hello po sa iyo diyan.